Welcome po mga par dito sa ating Pinoy Chess Podcast, ang kauna-unahan na chess podcast sa buong Pilipinas. At tayo magpapatuloy pag-usapan natin mga kois yung katatapos pa lang. No? Pasensya na medyo late ito pero importante na mailagay po natin sa record o sa ating podcast itong FIDE World Cup 2025 sa Goa, India. At ang nag-champion po dyan ay walang iba kundi si ano po ang nag-champion diyan si Sindarub, no? Si Sindarub po ang nag-champion diyan. At si Wei naman yung kahuli-hulihang 2700 na world top 10 ang siyang pinakahuli na na-eliminate o sabihin natin ng huli na natalo. Kasi pagdating po sa semifinals mga par, itong FIDE World Cup po, naglaban-laban po sa semifinals si Wei at saka si Isipenko. Tinalo ni Wei si Isipenko. At sa ano naman, sa kabilang dako naman si Sindarub at saka yung kanyang kababayan. So, yun yung semifinals. Yung dalawang Uzbekistan, naglaban po yan semifinal silang dalawa. At sa kabilang bracket naman po na semifinal ay si Wei nga at saka si Isipenko. Yang si Isipenko po ay isang prodigy po rin ng Russia. Tinalo po siya ni Wei. Ang number 1 player po ng China, si Wei. So tinalo si Isipenko. And then si Isipenko naman, kung natalo siya, at yung kababayan ni Sindarub, si Sindarov mga kababayan ay mga par Uzbekistan prodigy rin po ito, no, sa kanilang bansa. Ngayon, tinalo ni Sindarov si kababayan niya semifinals, kaya ang naglaban po sa finals si Wei at si Sindarov. And then for third place naman po si Isipenko, si Super Grandmaster. Mga Super Grandmaster to mga koisa. Para lang doon po sa hindi nakakaalam pa o base o umpisa pa lang makinig sa ating chess podcast. Pareho pong mga world class ito na Super Grandmasters sa semifinals. So nag-champion po diyan si Sindarov dahil tinalo niya si Wei sa finals. Sa third place naman po tinalo ni Super Grandmaster Russian, isang Russian na si Isipenko. Ayan si Isipenko mga para tinatalo niyan si world champion, former world champion at world number 1 si Magnus Carlsen sa classical. Kaya bright din ang future ni Isipenko at kanyang sa kanyang mga laro, very interesting yung style ng laro, pero hindi yan ating tutumbukin o hihimay mga par. Kasi dito sa FIDE World Cup 2025 sa Goa, India, tatlo po, napakaswerte ng World Cup tatlo po yung kukunin para makapasok sa candidates. Yan, medyo connected po itong ating pinag-uusapan sa candidates 2026. Ano naman po itong FIDE candidates para po sa mga, siyempre, ine-expect po natin may mga bago po tayong tagapakinig dito sa Chess Podcast at doon din po sa ating YouTube channel at sa ating Spotify. Yan po ay FIDE Candidates 2026. Yan po ay isang paraan o isang way para kung mag-champion ka po dyan, mayroon kang karapatan na i-challenge yung currently world champion na si Super Grandmaster Gukesh ng India. Okay, sa ating pagpapatuloy, yan po ang nangyari. So, tatlong kukunin. Kaya pasok po yung champion, second place, at yung third place. Okay? Si Sindarov ang nag-champion, second place si Wei, at si Grandmaster Isipenko ng Russia. Sila po tatlo ang papasok, no? Papasok po doon sa FIDE Candidates 2026. Mamaya daanan natin ng konti yan sino may mga papasok sa mga 2026 candidates, no, ng FIDE ay banggitin natin maya-maya. Pero ito, gusto natin bigyan pansin itong mga nakapalibot na mga drama and issues regarding dito po sa World Cup 2025. At napapansin, gusto ko mapansin po ninyo mga para, itong nangyari sa semifinals, very interesting talaga. Ang Uzbekistan mga para, hindi po nawawala. Pagdating sa World Championship o pagdating sa World Cup, nung nakaraan din, pasok din ang Uzbekistan. Isang patunay lang po na ang laro ng chess
Ang Uzbekistan po kasi mga par, maliit lang po ito na bansa. By land area and population, mas maliit ito kaysa sa Pilipinas. Pero grabe naman kanilang performance. Ang Uzbekistan po kasi former Union Soviet of Socialist Republic, former Soviets yan eh. Alam nyo naman mga par, pag mga Soviets eh, di ba no? Talagang atitindihan niya pagdating sa chess nung araw nung hindi pa uso yung internet, no? Wala pang chess engine, hindi pa nakakalat ang mga libro, ang mga articles pagdating sa chess. Kaya namamayagpag ang Soviets nung araw. Itong Uzbekistan, maliit na bansa, mas maliit pa sa Pilipinas, pero nakita natin kung paano sila gumalaw pagdating sa chess. Talagang world class sila. Biro mo dalawang nakapasok na Uzbekistan pagdating sa semifinals ng FIDE World Cup 2025. Dalawa sila. Eh syempre, hindi naman yun mga pare. Yung nagkataon lang talaga itong dalawang Uzbekistan, sila nagtagpo. Kasi may mga bracket po kasi mga pare. May mga bracket, alam niyo na World Cup, bracket yan eh. No? Pag natalo ka, eliminated ka. Naka-program na po yan mga pare na bracket. Nagkataon lang talaga na sila nagtagpo yung dalawang Uzbekistan. Hindi ho yan na tulad ng halimbawa sa mga private tournament, no? Mga hindi naman talaga pang world class na tournament. Minsan may politika na nangyayari, no? Pinapares agad yung mga parehong nationalities. Ba, pareho kayong Super Grandmaster, parehong Americans. Ipagpa-partner kayo para may isa sa inyo matalo. Sa World Cup po, hindi ho ganon. May naka-bracket na po yan. No? May pairings na po siya, pair by pair. So, bawat match mo mga par, importante. Kasi pag natalo ka, eliminated ka na. Hindi ka na pwede umakyat. Ganon ang design ng World Cup. Kaya ang daming dramas, issues, and concerns pagdating sa World Cup. Ang design nito sa format as a tournament ng FIDE ay isa sa napakagandang format. Kasi talaga namang ang tindi ng mga rito, mga dramas, tsaka mga intense talaga. Mamaya, himay-himay po natin mga para, isa-isay natin yung mga pangyayari dito sa FIDE World Cup 2025 sa Goa, India. So, binabalik ko po sa inyo, itong dalawang magkakabayan yung dalawang Uzbekistan, hindi yun sinadya na pinili sila para magsabong o magbanggaan sa semifinals. Talagang nagkataon sa mga bracket, sila yung lumitaw. Kumbaga sa bulang kristal ng mga salitang Pinoy, sila ho ang lumabas sa hula. Yung dalawang magkakabayan, magkakabayan, parang nabubulol ako doon mga pare, no? So para sila Uzbekistan kasi, pares po sila mga member ng kanilang Olympic team. Yung dalawang na si Sindarov tsaka hindi ko na natandaan yung fourth place na kababayan ni Sindarov. Tandaan po natin mga par, maganda subaybayan din yan si Sindarov. Talaga namang isa yan si Sindarov kasi second po yan. Second youngest grandmaster kasi ang title holder po ngayon yan is si Mishra ng Amerika. Siya po yung title holder bilang pinakabatang Super Grandmaster of pinakabatang Grandmaster sa buong mundo sa kasaysayan po ng chess. Pangalawa si Sindarov. So maganda mga subaybayan natin ang kanilang performance. At itong si Sindarov at yung kanyang kababayan, nakuha ko rin kababayan. Nakuha ko rin yung word. Yung kanyang kababayan, hindi sila pinagtagpo na sinadya na sila ho talaga nagkataon pagdating sa World Cup bracket. So, ganun ang tournament format po ng FIDE World Cup 2025. Noon pa naman yan. Kaya napaka-importante ng bawat round. Kasi halimbawa, sa round 7, round robin, o kaya Swiss. Sa round robin, may mga chances ka pa. Matalo ka sa first, second, third, fourth, pwede mo ipanalo. May mga chance pa no? Pero sa World Cup, putol ang iyong chance kapag natalo ka. Uuwi ka ng malungkot. So, ganun ang format po mga para po dun sa mga unang tagapakinig po natin dito sa Pinoy Chess World, dito sa Pinoy Chess Podcast, no? Kauna-unang Chess Podcast. Sana po huwag kayo makalimot mag-subscribe, please. At magparami tayo ng ating imperyo, no? Paki-subscribe lang po, paki-comment at paki-share na lang po. 'Yun po ang sana. Ang munti kong pakiusap dito sa Pinoy Chess Podcast. Okay, sa ating pagpapatuloy mga par, itong nangyari sa World Cup, ulitin ko hindi yan sinasadya na ang kanilang dalawang
yung kababayan ni Sindarub, no? Sila yung naglaban pagdating sa semifinals. Kasi kung halimbawa lang naman, no? Natalo hindi sila nagtagpo sa semifinals, maaring mag-champion at mag-second place yung dalawang magkakababayan, no? Silang dalawa, Sindarub. Okay, ang nag-champion po dito sa FIDE World Cup 2025 sa Goa, India ay si Sindarub. Pangalawa si Wei Yi ng China at si Isipenko ng Russia. Silang tatlo po ang papasok sa candidates, kasama po silang tatlo sa FIDE Candidates 2026. At sa lahat ho ng mga sa lahat ng mga paraan, no? Itong World Cup po ang may pinakamaraming kinukuha. Tatlo ho ang kinukuha sa World Cup para makapasok sa FIDE candidates. Okay, bigyan natin ng pansin itong ng 2026 FIDE candidates. Sino ho ba yung mga possibilities o sino bang nakapasok na? No? Okay, nabanggit na po natin yan yung tatlo sa World Cup kasi 8 po yan. Pagdating sa FIDE candidates po, 8 players po yan at double round robin, no? Ewan ko lang, wala pa ako update kung anong mga changes dyan sa FIDE candidates 2026, kung babaguhin madala yung format, pero still, double round robin po yan yung FIDE candidates 2026. So tatlo na po yan nakapasok sa World Cup sa FIDE candidates galing sa World Cup. Di ko na babanggitin, nabanggit ko na kanina. Silang tatlo sa World Cup FIDE candidates, yung first, second, and third place. Alright? So tatlo, ibig sabihin tatlo, may 5 pa. Okay. Yung pang-apat na sure na nakapasok na ay si Super Grandmaster ng India, si Grandmaster Pragnanandha Ramesh Babu. Kabisado ko na yung pangalan niya kahit mahaba no? Grandmaster Pragnanandha Ramesh Babu. Yan. Nakapasok po siya sa paraan ng FIDE circuits. Itong FIDE circuits po mga para, ito yung ang daming mga tournament po sa iba't ibang panig ng mundo. Kailangan salihan mo, no? Kailangan salihan mo siya. At mag-accumulate yung mga points po every super tournament o every tournament na sasalihan sa FIDE circuits. Kung tawagin po FIDE circuits kung tawagin yung path na to para makapasok sa FIDE Candidates 2026. Si Rasmabu o si Grandmaster ng India, Pragnanandha Ramesh Babu, ang layo, number 1 po siya pagdating sa point system po ng FIDE circuits. Nasa number 1 spot po siya. At ang layo na ng agwat. December na po ngayon kumbaga deadline na no. Ang layo ng pangalawa kay Pragnanandha Ramesh Babu. Okay, so siya yung pang-apat na makakapasok sa FIDE candidates 2026. Nakapasok din po yan nung FIDE candidates 2024, no? Kasabay niya yung kanyang kababayan na naging youngest world champion at youngest FIDE candidates winner ng India, si Gukesh, Grandmaster Gukesh. So pang-apat po yan. Okay? So yung pang-5 at pang-6, unahin ko na si dalawang Americans, no? Si Fabiano Caruana na FIDE circuits din po yung kanyang pinasukan. So very late itong FIDE candidates, pasok si Caruana, no? FIDE candidates parehas po sila ni Pragnanandha FIDE circuits, pero previous yung kay Pragnanandha. Ang latest na FIDE circuits talaga ay si Fabiano Caruana. Ay, baliktad, no? Baliktad. Si Caruana yung previous na FIDE candidates, no? Nung nakaraang taon. Nakaraang taon ba o tama? Ngayon, si Fabiano Caruana, siya yung previous. Si Pragnanandha naman po ang siyang pinaka-latest. So, dalawa silang pasok sa FIDE circuits. Alright? So, dalawang Americans ang nakapasok na naman. Nung nakaraang FIDE candidates, dalawa ding Americans din po sila. Si Grandmaster Hikaru Nakamura at saka si Super Grandmaster ng America din, si Fabiano Caruana. Nung nakaraang taon, sila din ang nakapasok. Ngayon, paano nakapasok? So, meron na po tayong 6, si Hikaru Nakamura at si Fabiano Caruana. No? Dagdag doon sa 4.
Alright, nasusubaybayan niyo ako mga para. Si Super Grandmaster Hikaru Nakamura, famous ano yan, chess live streamer. Ano po, number 1 ano yan sa live streamer si Hikaru Nakamura ng Amerika. More than I think 36 years old na siya no? Papalapit na sa kanyang late 40s. So nakapasok si Hikaru Nakamura by the virtue of a rating. Alright. So, itong rating na ito, mga paro, medyo napahaba tayo sa candidates eh. Ang dapat natin i-emphasize dito yung World Cup eh. No? Napadaanan lang natin na mga ilang minutes lang naman ito mga para mabigyan ko kayo ng progress, no? By rating points. Siyempre, sino yung pinakamataas na rating points sa world ranking ng FIDE? Siya yung kukunin. Number 1 po ngayon si former world champion Magnus Carlsen. Siya po yung world number 1. Hindi naman siya maglalaro ng world championship o hindi, ayaw naman niya sumali, no? Hindi siya sasali sa world championship cycle ng FIDE. So, by the virtue of rating, number 2 po si Hikaru Nakamura. Siya yung pasok. Okay? So, 6 na yung nakapasok. Yung dalawa ngayon yung ang ating aabangan kung sino yung dalawa na yun, no? Okay. Yung pampito pala, bago kalimutan, si Anishi Aguirre. Si Anishi Aguirre ay nakapasok din po. Alam ko, by Swiss. Doon sa Swiss, dalawa ang kinuha. Hindi ko lang maalala mga par kung sino yung pangalawa. Kasi ang nag-champion po doon si Anishi Aguirre. Doon sa Super Grandmaster Anishi Aguirre, number 1 po ng Netherlands. Dalawa po ang kinuha doon. Kaya, kompleto na po yung FIDE candidates players. Hindi ko lang masili pero kayo na lang mga para pakisili para balik tayo sa sa FIDE World Cup na dapat i-mention natin dito sa ating dito sa ating Pinoy Chess Podcast. So yun po ang diyan. So kompleto na 8 players na po sila. Ngayon, balik po tayo do sa FIDE World Cup. Ano ba yung mga interesting no na mga mga dramas, issues, and mga concerns dito pagdating sa World Cup, FIDE World Cup 2025 sa Goa, India. Ang napansin ko dito mga par, yung calculation po ni Elo, yung rating sinusukat ang chess player by rating sa kanyang mga performance sa salihan ng mga tournament at yung kanyang performance, kung ilang points ang pinanalo niya, ilang points din yung mga talo niya at siya ba nag-champion, etc. Pinagsasama po yan, kaya nag-gain tayo ng nagigain po ng Elo rating o sabihin natin rating ng FIDE. Si Elo po ang naka-invento niyan. Dito sa FIDE World Cup mga par, nakita ko rito na hindi siya convincing. Kung halimbawa by rating hindi siya convincing na sasabihin po natin na World Top 20, World Top 50, yung kanilang rating ay talagang sila yon, bagay talaga sa kanila yon. Kumaga sila talaga yon. Nakikuha niyo ibig ko sabihin, yung rating nila kanila talaga yon. Kumbaga kung gaano sila kalakas, kung gaano sila kagaling, yun yung binibigay na rating mga pare. Pero mga para, nakita ko dito sa FIDE World Cup, hindi ganun ka-convincing yung Elo rating eh. Bakit kamo? Okay, umpisa natin. Sa round 2, umpisa natin si ating kababayan si Super Grandmaster Wesley So. Sa first round po kasi naka-buy po siya buy siya. Lahat po ng mga world top 10, I think mga world top 10 na buy sa first round eh. Pagdating sa second round, first game o first opponent ni Wesley So, si Baksha. Ang nakalaban ni Super Grandmaster Wesley So, 2,500. Si Wesley So at that time world top 8, no? Nung pagpasok niya sa World Cup, top 8 po siya. World top 8. Naku, napakataas ng kanyang position. Pero tinalo lang po siya ng 2,500 rated na Grandmaster. Hindi ko na kinuha kanyang pangalan. Nalungkot talaga ako. Nabuisit ako. Nabuisit ako dun sa kalaban ni Wesley. Walang ya. 2,500. Tinalo mo lang yung aming Super Grandmaster. No? Yung ating kababayan na si Grandmaster Wesley So. So, to cut the story short, natalo si Wesley So. At hindi lang siya nag-iisa mga para. Si dating 2 times FIDE World Championship Challenger, si Ian Nepomniachtchi ng Russia. Silang dalawa ang
ang natalo, umuwi ng luhaan, yung 2,700. At world top 10 pa mga yan. So natalo rin si Ian. Sino pa ba yung mga 2,700 world top 20? Sabi natin kasi ang 2,700, titingnan po natin mga par, more or less 20 players yung naandyan eh. Yung mga 2,700 pataas, mga more or less 20 players yan eh. So, ang daming mga 2,700 ang nasibak. Sino-sino pa ba yun? Hanggang papalapit na po sa quarter at semifinals. Kaya sabi ko kanina, ang the last man standing na 2,700 rated Super Grandmaster si Wei Yi, siya yung the last man standing na pambato ng 2,700 club. Pero, tinalo din siya. So, sino yung mga 2,700? Isipin nyo na lang po mga pa, sino ba yung mga andun sa World Top 10 o World Top 15? Huwag na tayo lumayo sa World Top 10. Siyempre, hindi po kasama dyan si Magnus Carlsen, si Karo Nakamura, at si Fabiano Caruana. Hindi sila sumali kasi pasok na naman po sila sa candidates, FIDE Candidates 2026. So, naandun po dyan, pasok si Alerisa, si Bak siya. Pasok din po si Anishigiri, si Bak din po siya. Tanggal din po siya. Si Duda, sino po ba yung mga sa World Top 10? No? Basta yung nasa World Top 10, sino may naando na naglaro sa World Cup, si Bak po yun. Talo po lahat yun, pati nga si Lebron Aronian, no? Bagay, hindi naman siya World Top 10 eh, pero kasama siya sa mga nasibak. Okay, so yun po yung mga nakikita natin dito na itong 2,700 Super Grandmaster na players. Ano sila eh, kumbaga, ang sabi nga ng ilan, parang overrated sila. Bakit kamo? Sinibak lang po sila ng mga much lower rated Grandmaster. Si Yanni Pumunachet, si Wesley So, 2,500 rated Grandmaster na kalaban nila, pero para sila si Bak. Kay Wesley So, very controversial at nakakadismaya. Kaya nabas medyo doon si Wesley So eh. Yung first game niya as white, syempre expectedly siya ng pressure, no? Makaka-pressure siya para manalo sa puti. Tinarahan lang po siya ng French eh. So parang hindi pa masyado na i-explore ni Wesley So yung French. Hindi natin sinasabing mas marunong tayo sa kanya. Nadruhan siya ng 2,500, ginamitan lang siya ng French defense. Okay, nung pagdating naman sa black, drawish talaga yung white eh. Pagdating sa black, 13 seconds na lang, no? Black si Wesley, so 13 seconds na lang siya. 13 seconds na lang siya. Pero, according to the engine at mga commentator, syempre may engine nga sila eh. Drawish na drawish. Dead draw, kumbaga, kung nakita ni Wesley So. No? Dead draw talaga kung nakita sana yung tira ni Wesley So. So, ang tira sana doon ay yung H1, no? Pawn H1, yung ni Wesley So. Ititira niya na sana yun eh. Pero hindi niya nakita kasi 13 seconds na lang yan. So, yun yung mga gusto natin banggitin nito mga par. Itong FIDE World Cup 2025, maraming mga dramas dito. Lahat po ng 2,700 eliminated. So, yung mga ratings na binigay sa kanila, parang overrated kung sabihin ng iba, no? Kasi, bakit tinatalo sila ng mga much lower rated player, Grandmaster na 2,500 lang mahigit? So, ibig sabihin, itong mga 2,500 na Grandmaster, hindi lang po sila nagbibigyan ng exposure. Hindi sila nabibigyan ng break. Kasi nga, karamihan sa mga elite tournament, ang madalas na binabanggit o ini-invite ay yung mga top 10 or world top 20. Sila lang din po yan eh. Sila lang din po naglalaban-laban sa mga elite super tournament. Ibig sabihin, nagkakakilalan na sila. Madali mo na lang i-research, madali mo na lang i-study yung mga kalaban ng yung mga kalaban mo. Kasi, bago dumating ang tournament, 'di ba? Announced na yung mga players kung sino sasali. So madali na lang makapag-focus ka, pero sa World Cup hindi eh. Wala kang kalam-alam sino magiging player, makakalaban mo. Ikaw Super Grandmaster ka, World Top 10 ka, ang dami mo nang nilalaro. Di na pag-aralan ka na talaga din ng mga much lower rated player na hindi kilala. Pero halimaw din ang tira. Yon mga para, sana nakuha po natin ang punto dito sa World Cup ng FIDE 2025 sa Goa, India. Hanggang dito na lang po. Magandang araw po sa inyong lahat. Huwag po sana kalimutan dito mag-subscribe sa Pinoy Chess Podcast, ang kaunang chess podcast sa Pilipinas. Paki-comment lang po, paki-share, paki-subscribe. Maraming salamat. Magandang araw po sa lahat.